Magandang hapon po sa inyo mga ka-diocese at welcome po sa ikatlong episode ng DCAF. Let's defend the Catholic faith. Ako po si Brother Adrian Balmes, seminarista ng Diocese of Novaliches. At kasama po natin ngayon ay walang iba pa din ay si Father Abe na ating makatutulong upang ipaliwanag ang ating pananampalatayang Kristiyano. At totoo nga po at umabot na tayo sa ikatlong episode. No? Napakagandang pagnilayan at pag-aralan ang malalim na hugot ng ating pananampalataya. Napatunayan natin sa mga first episodes natin na hindi putyo-putyo at hindi lang inimbento ang ating pananampalataya. At ito'y nagmula talaga sa Biblia na ibinabatikos ng ibang mga sekta sa atin. At pinatunayan ito sa mga Bible references na inilatag sa atin ni Father Abe. Balikan po natin yung ating mga pinag-usapan. Nung first episode, pinag-usapan natin ng Eucharist. At binigyang din dito na ang Eucharistia is the source of summit of our Christian faith. Hindi lang natin inaalala o ginugunita ang pagsasakripisyo, buhay, pagkamatay ni Kristo, kundi we make it present. Kung ano yung nangyari kay Kristo noong panahon niya, nagaganap ito sa Eucharistia. At tunay na tinatanggap natin yung katawan at dugo. Last Wednesday, pinag-usapan naman natin yung mga vestments or kasuotan ng pare na nire-represent bilang Kristo na nangunguna sa atin sa Eucharistia. At binigyan din tayo ni Father Abe ng mga Bible references, particularly sa Exodus chapter 28. Mababasa niyo po doon kung gaano naging ka-specific ang Diyos sa kung anong susuotin ng mga unang pari, lalong-lalo na si Aaron at kanyang mga lahi. At ngayong araw, patuloy natin pag-uusapan ang usapin patungkol sa Eucharistia. At bilang pagpapatuloy sa nakaraang episode, magandang malaman kung paano naman si Kristo nakiisa sa pagsuot nitong mga kasuotang pampari. Paano siya na-consecrate bilang isang Mesiyas, bilang isang Kristo, bilang isang tagapagligtas natin. At sa episode 3 nga, makikita natin yung oil, yung altar, yung consecration, na isang napaka-importanting bahagi ng ating pananampalataya at pagkilala kay Kristo. Mga ka-Diocese of Novaliches, mga ka-DCAF, nandito po ngayon si Father Abe upang tulungan tayo ipaliwanag ang bawat isang tanong, bawat isang sangguni, at bawat isang mga talata na mababatid natin sa Biblia. Father, paano nga po ba nakibahagi si Kristo sa mga kasuotang ito? At paano na ang mga kasuotang ito ay naging gamit na ipasa sa mga kaparian magpahanggang ngayon? Okay. Tama ka, Brother Aldrin, sa iyong sinabi kanina na yung pagkapari, yan ay inutos ng Diyos at ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung paano ang pari natin sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng tinapay at alak na ipaliwanag na natin nung first episode natin. Ngayon, ano ba yung itsura ng pari ng Diyos? Di ba? Pero liwanag natin nung nakaraang second episode kung ano yung mga kasuotan na dapat na isuot ng pari, yung mga tunika, mga abito, pati yung kanyang escapularyo, yung kanyang mga pectoral, no, yung kanyang mga istola, o kasulya, yung robe ng pari, pati yung iba't ibang kulay, di ba? Kulay ube, lanang asul, lanang pula, morado, mga ganyan. No? At yan ay pinaliwanag natin isa-isa. So, higil doon sa katanungan, ano yung relationship na mga ito sa ating buhay Kristiyano ngayon at kung yan ba ay ginawa din ng ating Panginoong Jesucristo? Yes. Kasi po mga kapatid, no, lagi nating tatandaan na ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa letter to the Hebrews, ang high priest of the new covenant. Siya ang dakilang kataas-taasang pari, no, ng bagong tipan. Kaya dahil dito, yung pagkapari ng ating Santo Papa, pagkapari ng ating mahal na obispo, ang pagkapari naming mga pari, ay yan ay participation in the one priesthood of Christ, the eternal high priest. No, kasi kami ministerial priest, siya yung dakilang saserdote ng ating pananampalataya. At ano ba yung suot ni Kristo? Especially the risen Christ, no? Christ the King, and the risen Lord,
and Savior. At pinaliwanag yan ni San Juan na sumulat ng Aklat ng Pahayag. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Aklat ng Pahayag, chapter 1, verse 12. Sabi niya, lumingon ako upang tignan na nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Hindi nyo napapansin pag nagmimisa yung Santo Papa natin dahil siya ang Vicar of Christ, siya yung kumakatawan, representante ni Kristo. At ganoon din yung ating obispo sa ating diocese bilang successor of the apostles. Siya ang representative ni Jesus sa kanyang diocese. Mayroong 7 kandila na nandoon sa altar. O makikita nyo yan sa katedral natin pag magmimisa ang mahal na obispo. No? At nakakita ako ng 7 ilawang ginto, yung candelabra na may 7 na sangay. Okay. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadamit ng hanggang sakong. Sabi sa wikang English, he is dressed in robed, until the feet. Ano yan? Ito yung abito ng pari natin. Di ba yung alba ng ating pari na hanggang sakong. Di ba? So, ang ating Panginoong Jesucristo mismo bilang pari, ganyan ang kanyang kasuotan. At ano pa, may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ano pa ba yung sinusuot ng pari natin na nasa kanyang dibdib? Hindi ba yung kanyang istola na pamigkis, nakatali yan? Oo, at yan ang nasa dibdib ng pari, sa diakono nga parang sash pa yan. Diba? Na nakabalubay sa kanyang katawan. Sa pari natin, yan ang nakalagay sa dibdib niya. Pamigkis na nakabigkis na tela, nayari sa kulay ginto. Kulay ginto yan. Diba? Pati yung sinulit at hinabi. So kaya dyan po natin makikita na sinusundan natin yung mismong ginagawa at isinabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi nyo pa napapansin, isa pa sa laging damit na mga pari natin, di ba? Lenten season, gayon din ang Advent season, kulay ube. Di ba? Bakit? Kasi yan ang suot ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay mag-alay ng kanyang sarili sa krus. Ganito po yung ating mababasa sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 19, verse 5. At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal, robe, na kulay ube. Ang English po niyan, purple robe. Purple robe. Kailan ba si Kristo nag-alay ng kanyang sarili? Yung priestly sacrifice of Christ on the cross. Okay? Kaya pag ang pari din natin nag-aalay ng katawan at tugo ni Kristo, isa rin sa kanyang sinusuot yan, yung kulay ube. At sinabi sa kanila ni Pilato, sige, pagmasdan ninyo siya. That is the perpetual image in the eyes of the believers. Jesus as king and priest, dressed in purple robe. Yes, so kaya makikita natin yung ating liturgical vestments at even the colors, pati yung uri ng pagkakatahi, ayan ay nakaayon sa banal na kasulatan. At hindi lang ginawa yan sa lumang tipan, kahit na yung mga apostol at ang Panginoong Jesucristo, ganyan ang mga isinuot nila. Opo. So, nabanggit nga, Father, na si Jesus ay yung eternal priest. So, dahil dito, yung mga suot din, kung paano sinuot ni Aaron at ang kanyang mga kalahi. Correct. Bilang isang mga pare. Yun din ang sinuot ni Kristo. Correct. Opo, kaya ngayon po ay nakikibahagi talaga, pati kayo na mga ordained priest, sa kung paano nagsusuot si Kristo ng mga ganitong kasuotan, yung mga vestment. Very true, brother. Kasi sabi nga sa atin ng letter to the Hebrews, di ba, sabi sa atin at sa ating Panginoong Jesucristo, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Ito po ibabasa natin sa Hebrew chapter 7, verse 17. For he testifies that thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Kaya yung pagkapari din namin ngayon, hindi
ayon sa order ni Aaron na nagsusunog ng mga tupa, kundi ayon sa order of Melchizedek na nag-aalay ng tinapay at alak na isinagawagan ng ating Panginoong Jesucristo nung nag-Last Supper siya, kagaya ng pinaliwanag ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, verse 22 to 27. Kaya ngayon, Father, sa pag-aalay ni Kristo ng katawan at dugo sa Last Supper, yun po ang isinasabuhay nyo ngayon. Correct. Pero yung ginagawa natin, hindi symbolic. Correct. Ito ay isang parang making present kung ano Yes. yung naganap sa Last Supper. Isang sakramenta, sa sakramento, ibig sabihin, hindi lang siya isang simbolo, kundi talagang ibinibigay niya kung ano yung kanyang ipinapahayag. Okay, so ibig sabihin, yung pagkapari ng ating pare ay tunay na pagkapari, hindi peke yan. Sapagkat yan ay nakaugnay sa pagkapari ni Kristo according to the order of Melchizedek. At pagkatapos, yung tinapay at alak na ating kinukonsagra para maging katawan at dugo ni Kristo, tunay na nagiging katawan at dugo ni Kristo yan. Hindi yan simbolo lang. Opo. Yes, Father. Kasi nabanggit na rin natin yung pagkapari ni Kristo. Di ba kayo po bilang isang pari, kayo ay consecrated, anointed, ordained. So malaking ito isang malaking biyaya sa inyo bilang isang pari. Correct. Si Kristo kaya paano siya na-ordain, na-anoint, na-consecrate bilang isang pari? Well, unang-una muna, brother, yung sa lumang tipan pa lang, pag sinabi nating ordination ng pare at consecration ng pare, connected yan doon sa pagpapahid ng langis. Okay, oo. Yan. So, bago natin puntahan yung ating Panginoong Jesucristo, puntahan muna natin itong kung paano inordinahan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Kasi mas mataas si Moises kay Aaron. No? Kasi si Moises, ang pagkapari ni Moises ay according to the order of Melchizedek. Yes po. No? Ngayon, dahil siya ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tawag kay Jesus sa ating Catholic theology is the new Moses. No? Yes, the Moses of the new covenant. Okay, dito po kung mabasahin natin ang Exodus chapter 29, verse 7 to 9 ng ang Biblia, ganito po yung ating mababasa. Saka mo kukunin ang langis na pangpahid at ibubuhos mo sa ibabaw ng kanyang ulo at papahiran mo ng langis siya at iyong dadalhin ng kanyang mga anak at susuotan mo ng mga tunika sila at iyong bibigkisan sila ng mga pamigkis, si Aaron at ang kanyang mga anak, at itatali mo ang mga tiara sa kani-kaniyang ulo at tatamuhin nila ang pagkapasaserdote, no, yung pagkapari, no, na pinakapalatuntunan palagi at iyong pababanalin si Aaron at ang kanyang mga anak. So makikita natin diyan yung priesthood all essentially related sa pagpapahid ng langis. Dapat pinapahiran sila ng langis. At pagkatapos susuotan sila ng tunika, no, na iniutos ng Diyos ng priestly vestments, ng mga sagradong damit na inilaan. At dapat lalaki lang kasi Aaron and his sons. Walang babae na inordinahan ng pagkapari. Okay. Hindi naman natin dine-downgrade ang mga babae kasi napaka-holy na mga babae, napakadami nilang mga contribution sa simbahan at sa buong mundo. Diba? Sabi nga natin, ang pinakabanal na disciple of Jesus is Mama Mary. Diba? The Blessed Virgin. Mas holy siya kila Saint Peter. Pero hindi siya ginawa ng Panginoong Jesucristo na pare. No? Siya ay hindi inordinahan bilang pare. So dyan po natin makikita anointing by sacred oil, tapos priestly sacred vestments. Pagkata may mga turbante pa sa ulo, may tiara pa na nilalagay sa kanilang ulo na ginagawa ng ating Santong Papa at ng mga bishops dahil meron silang mitre. No? Yung mga Eastern Catholic bishops nga, kahit na mga bishops nila, merong tiara, di ba? May bilog na koronang ganyan na nakalagay sa kanilang ulo. So, diyan natin po makikita, very Catholic yan. Oo. At yan yung ating sinusundan ngayon.
Kasi kung talagang tayo ay mag-a-appear bilang pare at mag-aalay sa Diyos, kinakailangan meron tayong kasuotan. Di ba? Sabi ganyan, bakit sila laging nakabarong? Bakit laging naka-business suit? Bakit laging naka-Amerikana? Saan nila na pagkukuha yung mga yon? Kasi ang tanong natin sa ating mga pare, bakit naka-alba? Bakit naka-abito? Di ba? Bakit naka-tunika? You know? Yan ay may pinagkuhaan tayo. Ang pinagkuhaan natin ay ang salita ng Diyos. Yes po. Ang pinagkuhaan nila ay siguro ginagaya nila. Yung mga damit nila, John F. Kennedy, nila Obama. Sa atin, hindi yun ang pinanggalingan ng sa atin. Talagang doon, kila Moises, kila Aaron, kila Melchizedek, at sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan po. Nakita natin kung gaano talaga ka-interconnected yung ating pinag-uusapan. No? Last week, yung Exodus 28, very particular ang Diyos sa kung ano yung mga susuotin, mga detalye, kung ano yung mga disenyo, kung anong mga tela, at sinulid ang gagamitin. Ngayon naman sa Exodus 29, mas pinalawig itong kasuotan ng mga pari, at pinabanal sa pamamagitan ng pagkokonsekra sa mga susuot nito, sa pamamagitan ng oil. Ngayon, Father, ang tanong ko lang, meron din bang, kung gaano naging ka-specific ang Diyos sa kung anong susuotin o sa detalye, meron specific din ba ang Diyos sa kung paanong oil, saan kukunin, ano yung mga ingredients? Meron bang talagang recommended oil lang na gagamitin or langis? Okay, dito, yung kasagutan iyan, mga kapatid, ay ating mababasa dito sa Exodus chapter 30, di ba? Yeah. Verse 25. Mula dito sa umpisahan natin sa verse 22, ganito ang ating mababasa. Sa-Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango. Ayan. Babasahin ko po sa New International Version. Make this into a sacred anointing oil, a fragrant blend, the work of a perfumer. It will be the sacred anointing. Then use it to anoint the tent of meeting, the ark of the covenant, the table and its articles, the lampstand and its accessories, the altar of incense, the altar of burnt offering, and all its utensils and basin, with its stand. You shall consecrate them, so they will be most holy, and whatever touches them will be holy. Anoint Aaron and his sons, and consecrate them, as they may serve me as priests. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ganito po yung sinasabi. Pumili ka ng pinakamainam na pabango sa verse 23. 6 na kilong mira, kilong kanela at 3 kilong mabangong tubo. Nice. At 6 na kilong kasya ayon sa sukatang gamit sa templo. Yeah. Pagkatapos kumuha ka ng 4 na litrong langis ng olibo. So yung olive oil, kailangan. Olive oil. Kaya makikita ninyo mga kapatid, yung ginagamit yung chrism oil ng Catholic Church na binabasbasa ng ating obispo tuwing chrism mass, yan ay mula sa olive oil. At sa pinakamainam na pabango, hinahaluan ni Bishop ng pabango yung oil at hinahalo, may panghalo yan eh. Di ba? Tanungin nyo si Kuya Mark. yung liturgical MC. Di ba? Meron niyang panghalo ng pabango at ng oil. Okay. So, iniinsensuhan pa yan. Pagkatapos, paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na magagawa ng pabango. At gagamitin mo ito pampahid upang maging sagrado ang toldang tipanan at ang kaba ng tipan. Kaya nung consecration po ng altar ng ating katedral, di ba, ginawa yan ni Archbishop Charles Brown ng Papal Nuncio. At gayon din doon sa si Bishop Toby naman, Bishop Robbie, doon naman sa consecration ng simbahan natin ng Santuario de San Paulo. Di ba, sa Casa Milan, binuhusan ng langis yung altar, yung lamesa, at pinahid, kinalat ng kamay ni Bishop
yung langis, ayan, kitang-kita, ayun pa, ayan si Bishop, ginagawa talaga. At ganun din ang mesa. O ayan yung mesa, yung minababanal ng banal na langis, kitang-kita mga kapatid. Ganyan-ganyan. Tignan mo yung damit ni Bishop, tunika na mahaba. Yes. Di ba? Nakaganyan. At lahat ng kagamitan nito, ang ilawan, may ilawan. Di ba? Mga kasangkapan nito at kaugnay na altar ng insenso. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito. Kaya dahil ito ay anointed with holy oil, the church or the temple was consecrated. Kaya yung Catholic Church natin, yan ang ating temple of God. It was consecrated according to the will of the Lord. Kaya, ano ba, Father, habang binabasa mo yung mga pagkadetalye ng instruction ng Diyos sa paggawa ng oil, naalala ko din nga yung paano siya naging kadetalyado sa paggawa ng damit. Napaka-mitikuloso ng Diyos, no, sa kanyang mga instruction. At nakakatawa kasi, kung hindi din naging mitikuloso ang Diyos, baka yung paglikha niya sa atin na hindi din maayos. Kaya nakikita natin dito kung gaano kamakapangyarihan, kadetalyado, ka-perpekto ang Diyos pagdating sa paggabay din sa atin sa ating pananampalataya. Pangalawa, Father, nabanggit nyo na kung ano sa pagpapahid, sa consecration, kung ano man yung makahawak dito, parang magiging banal din. No? Kayo bilang mga pare na na-consecrate ng oil, na-anoint ng oil, kaya ito rin siguro yung, hindi naman siguro, pero ito talaga yung dahilan kung bakit kami nagpapapray over sa inyo, nagpapabless sa inyo gamit ng inyong mga kamay, kasi pinahiran ng inyong mga kamay ng ordinasyon. Kaya po nagbe-bless tayo sa mga pare. Kasi dito natin binabalikan sa binasa ni Father sa Exodus chapter 30, na kung sino man ang humawak sa na-anoint nitong mga banal na oil na ito, ay nagiging banal din. Kung sino man ang humawak dun sa mga consecrated na altars, mga consecrated na gamit sa altar, no? Nagiging banal din. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, pag pumasok tayo or naglingkod tayo sa altar, lahat ng makikita natin dyan ay banal. Instrumento ng Diyos sa kabanalan at nagiging nababahagi ng tayo ng kabanalan once na hinawakan natin ito. Tama po ba yung aking reflection? Well, tama, brother. No, you explained it, you reflected on it very well. So, unang-una po, babasahin ko itong, di ba, sabi natin, yung altar is holy. Opo. Yung pari din, kasi siya ay consecrated to the Lord, anointed by sacred oil, siya rin ay holy. Okay. Dahil binabanal siya, tinalaga siya sa Diyos, consecrated to the Lord siya. Dito po sa Exodus chapter 29 verse 37, ganito po yung ating mababasa. Okay? Sabi po dito, 7 araw na iyong tutubusin sa sala ang dambana at iyong pakababanalin. Ang dambana ay magiging kabanal-banalan. Ano bang masagi sa dambana ay magiging banal. Basahin natin yung ano niya, yung English niyan. New International Version. Ayan. And the anointing, verse 29:37 po. Okay. Okay, babasahin ko po dito, no? Ganito po yung sinasabi. Then the altar will be most holy. And whatever touches it will be holy. Dahil yung altar, yung dambana, ay consecrated by sacred oil. Okay, during that time, ang gumawa si Moises at si Aaron. Ngayon sa atin, ang gumawa yung bishop natin. Di ba? Si Archbishop Charles Brown, Pakapanunsyo, tsaka si Bishop Robbie Gaa. Okay. So that's the reason why the altar is holy. Yes. Whatever touches it will be holy. Kaya banal din yung ating mga paten, di ba? Yung ating kandelabra, banal din yung mga mantel ng simbahan na ipinatong diyan sa altar na yan, di ba? O kaya hinahalikan pa nga ng pari natin yan kasi it is holy. And at the same time, dahil sabi mo nga, yung kamay ng pare natin ay inordinahan, binuhusan ng langis ng mahal na obispo. Kaya dahil diyan,
hinahalikan yung kamay ng pari at saka yan ang ginagamit na pambasbas, no, to consecrate the people. Kasi sabi nga, ano pa yung trabaho ng pari? To sanctify the people. Upang ilapit ang Panginoon sa Diyos at basbasan sila, no, sa ngalan ng Panginoon. Ayan, napakagandang paalala po, lalong-lalo na po sa mga church servant na ang trabaho ay primarily sa altar. Na galangin po natin yung altar stable, wag po nating patungan ng kung ano-ano o kaya maggagaganon tayo doon sa altar, na doon tayo nagkikwentuhan. Kasi sa pagpahid ng banal na oil o banal na langis, naging banal din po ito. At kung sino man ang humahawak dito, ay nagiging banal din. Sana wag natin, for the lack of a better term, salaulain, no, ang banal na altar. Kasi ito po ay talagang consecrated. And this is according to what is written in the scripture, particularly in Exodus. Na magandang paalala po sa atin yung mga servant. Father, bago po tayo tuloy magpatuloy, meron pong isang tanong dito. Paalala rin po namin sa inyo, welcome po ang inyong mga questions, no, para mas patuloy yung pagdaloy ng ating pagbabahaginan. At lahat po ng inyong mga tanong ay welcome, para din naman po kung ano yung inyong mga parang gumugulo sa inyong kalooban, mapaliwanagan natin habang nandito tayo nakalive. Meron pong tanong dito si Jill Magsalang. Usapang pari po ito. Good day, Father. Watching here from Hong Kong. Father, please enlighten me. Ano po ang pinagkaiba ng exorcist priest and a priest who do not perform exorcism? Thank you po. Okay. Yes. Unang-una, anong pangalan niya uli? Si Jill Magsalang. Hello, Jill. Okay, and yeah, God bless you there in Hong Kong. Okay? Unang-una po, lahat ng pari natin, by virtue of their ordination, silang lahat ay exorcist. Okay. Pero yun nga lang, bagamat lahat kami ay exorcist, pero kapag isasagawa na yung tinatawag na rite of exorcism, na official prayer ng simbahan, ang dapat gumawa lang noon ay ang paring may authorization ni bishop, no, para isagawa yon. Bakit? Kasi kailangan prepared siya at handa siya at expert siya, no, na isagawa yon. Okay, and at the same time, no, the bishop judge na siya yung mas nararapat, no, na magsagawa ng ritual na iyon para palayasin ang masamang espiritu in the name of Christ. Kasi ang labanan doon, hindi naman the priest versus the devil. Yes, kung hindi the church, no, Jesus, the church is the body of Christ versus Satan. Jesus against Satan. Kaya he represents the Lord Jesus, the exorcist represents the Lord Jesus, and he represents the entire Catholic Church. Okay, yung prayer yun ang buong simbahan, no, na gagamitin para palayasin ang masamang espiritu. Now, pero syempre, kada diocese, bagamat may mga piniling pari si bishop na exorcist, the bishop himself is the first exorcist of his diocese. Oo. Kaya maaari niya itong i-delegate, no, by appointing an official exorcist among the priests, o pwede rin siya mismo ang gagawa nito. Dahil yung bishop natin ay successor of the apostles. At sabi nga di ba, may mga paring nagpapatotoo sa Rome na ito daw si St. John Paul II, di ba, si St. John the 23rd, si Pope Paul VI, si Pope Benedict XVI, I think even Pope Francis, they were doing, no, exorcism from time to time as the Bishop of Rome. So wala pong pinagkaiba yung exorcist priest and ordinary priest na hindi exorcist. Kasi by virtue of ordination. Pare-pareho silang pare. Yun ang commonality nila, pare-parehong pare. Pero yung exorcist priest, ayan ay may special authorization or permission from the bishop. Pero ang ginagamit yun in extraordinary cases, kapag talaga may demonic possession. Pero lahat ng pari, nag-exorcise din.
Una, kailan ginagawa yan? Kapag kami nagbibinyag, na meron yung yan. right of exorcism yun, yung Totoo. tinatanggal yung original sin, dinidenounce si Satan, kinoconsecrate yung bata kay Kristo by anointing the child, no, sa bumbunan, Yes, okay. no, tanggapin mo ang tatak ni Kristo bilang pari, hari at propeta ngayon at magpakailanman. Okay. At pagkatapos, siyempre, ito yung magpapakumpisal, nililinis ng pari yung kasalanan, no, ng tao, pinapalayas niya ang presensya ni Satanas at ng kasalanan by forgiveness of sins. Mga ganyan. At saka ito yung magbiblessing yung pare, biniblessan yung mga bahay. Kasama na rin dyan, pinapalayas yung masasamang espiritu para yung bahay ay maging tahimik at mapayapa dahil ito ay consecrated no, sa ating Panginoong Hesukristo. At isa sa mga sangkap nyo po, yung natanggap yung banal na langis. Kaya meron kayong gift of blessing. No? Yes. At yun, na talagang nalalabanan. Ito yung mga masasamang entity, ito mga demonyo. No? Yes. Kasi yung exorcism naman, it doesn't have to be yung mga possession na umiikot yung ulo, may mga lumilipad. Extreme cases yun. Yun ang tinatawag natin na yun ang tinatawag natin na demonic possession. At saka minsan kasi na-exage din ng film, no? Father, yung kanilang interpretation. Exaggerated po yung sa film. Actually po, yung daw movie na The Exorcist ni Linda Blair, true story yun. Pero yung sa tunay na buhay daw, ang napossess ay batang lalaki, hindi batang babae. Tapos doon sa movie, namatay yung pare. Dalawang pare yung namatay, si Father Merin tsaka yung assistant niya, Father Caras ba yun? Pero sa tunay na buhay, buhay yung pare, yung dalawang pare, parehong buhay. At yung bata, wala nang part 2, part 3, part 4, hindi na napossess uli, nabuhay ng tahimik at mapayapa sa grasya ng Diyos. So yun po, wag tayo masyadong magpadala sa kung ano yung napapanood natin. Maniwala lang tayo sa ating pananampalataya po. At pag-usapan nga yung exorcist, ito rin po, ginagamit nyo yung oil, di ba? Nabanggit nyo rin po sa binyag, form of exorcism din po yun. At ginagamit din sa sakramento ng binyag, ginagamit din natin ito sa pag-anoint po ng mga sakit. Kasi minsan po, Father, merong maling pananaw or interpretation yung tao na takot magpa-anoint kasi parang ang dating sa kanila, mamamatay na ba ako? Parang ganun ang kanilang unang pagtingin. Pero, syempre, tayo po, kaya nga po anointing of the sick, ang langis po ay maghahatid sa atin ng kagalingan para mas humaba ang ating buhay, lumakas ang ating espiritu na labanan yung sakit. Paano po kaya ito mapaliliwanag ng ating Biblia, Father, ng ating scriptures? Unang-una po, dapat nating tignan yung banal na kasulatan. Bakit ba tayo merong anointing of the sick? Ayan po ay galing po yan sa Biblia. Hindi natin inimbento yan. Basahin po natin ang sinabi ng ating minamahal na apostol. Dito po si Apostol Santiago. Ganito po yung kanyang sinasabi sa kanyang sulat ni Apostol Santiago, chapter 5, verse 14, no? At hanggang 15. Okay, yan po, basa nandyan na. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia. No, sa English, older English version yan, no? Ipatawag ninyo ang call the priest of the church, the elders of the church. So, yung word na elder, yan ay in Greek, presbyteroi. It's mean pare. Okay. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya, praying over, at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Kaya ano yung tatak, di ba? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pag-agalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin, may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. So yung pong pagpapahid ng langis, primarily mga kapatid, yan ay for healing. Yan ay praying over for healing, and at the same time, ay isa rin sa epekto niyan, lalo na kung hindi na makapagsalita ang tao, hindi na makapagkumpisal, napapatawad ang kanyang kasalanan. Okay.
So kaya napakahalaga niyan para sa atin. Ngayon, kung sakaling siya ay may sakit, ang talagang first intention natin, para gumaling ang may sakit. Yes. Hindi po dahil mamamatay. Because if ever naman na mamatay na siya, yun ang tinatawag natin viaticum, pabaon natin sa kanya sa buhay na walang hanggan, na namatay siyang napatawad ang kanyang mga kasalanan, at siya ay inialay sa Panginoon. Siya ay nadasalan ng simbahan, no, na entrusted to the Lord Jesus, no, until the end. Yes, Father. Until death. Yung anointing of the sick ba, Father, pwedeng matanggap ng mga mananampalataya kapag nagkakasakit sila, anytime na magkasakit sila? Yes, pwede, so, of course. Wala pong ano yun. Pero ang talagang ano dyan, yung main concern natin, ay dapat nasa danger of death yung tao. Dahil ba, may cancer, o kaya ooperahan, mga ganon. Hindi naman yung nilagnat. Nilagnat po. Oo, mga ganon. Hindi naman, kapag wala namang danger of death, hindi naman advisable na paolyuhan agad. Baka may sumakit lang ang ngipin, mga ganyan. Di ba? Oo, hindi naman kagad gano'n. Pero pag alam natin na may danger of death, no, halimbawa may cancer na, o dili kaya, o operahan talaga siya, mga ganyan. So, baka ganung bagay. Kaya din siguro yung pananaw ng tao, pang mamamatay na yung anointing of the sick. Kasi pero wag na maghintay na mamamatay yes, na. Yes, wag po nating hintayin. Kasi, syempre, unang-una, hindi naman po laging, parang lagi, dahil may mga schedule po ang pari natin na nagkulang tayo sa ating kaparihan dito sa Diocese of Novaliches, So, sana po kapag may danger of death or may matinding pangangailangan for anointing of the sick. Yes, at isa pa, brother, may dagdag ko lamang po, yan pong pagpapahid ng langis natin, ay hindi na yan galing kay Apostol Santiago. Yes. Yeah, kasi hindi naman magtuturo si Apostol Santiago sa kanyang ganang sarili lang. Galing po yan sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin itong Mark chapter 6 verse 13. Okay. Ganito po sa wikang Ingles, sabi, they drove out many demons and rubbed olive oil on many sick people and healed them. Yes. No? Doon po sa King James Version, ang sabi, and anointed with oil many that were sick. Yeah, and healed them. Yes. Sa aking buhay bilang pare, no, magto 25 years na ako bilang pare next year, brother. Wow. Napakadaming cases na inuolyuhan namin ang may sakit at kumagaling. Hindi naman lahat, pero naranasan din namin na siguro, 3 or 4 times naranasan ko, nag-anoint ako, I am praying over, right there and then, namatay yung taong ina-anoint. Kaya, right after the anointing, I immediately followed with you entrusting the soul to the Lord. Pwede natin sabihin, Father, nung natanggap niya sa sakramento ng pagpapahid ng langis, nagkaroon siya ng kagaanan ng loob, natanggapin ang biyaya ng kamatayan. Yes. Opo, na sumama sa Panginoon sa kabilang talagang ganun yung nararamdaman. Kasi dahil nga tinatanggap nila yung sakramento ng Panginoon, gumagaan yung kalooban at nagiging very peaceful ang kanilang pagpanaw. Kasi they are consecrated to God, at the very end of their life. Opo, yeah. Nakakatuwa, Father, na ngayon napaliwanagan na natin na hindi po pang mamamatay lamang itong anointing of the sick. In danger of death, meron tayong panalangin na gumaling ang tatanggap ng banal na olyo. Napag-usapan na rin natin anointing of the sick, Father. Meron tayo ditong sample ng mga oil. Yes. Ano po bang ginagamit natin dito sa anointing of the sick? Yeah, yung OI na yan ay oleo infirmorum. Yes. So yan ang ginagamit sa mga may sakit. Opo. Ito namang SC, yan ay Sacra Chrisma. Okay, yan naman ang pinampapahid sa mga binibinyagan, sa mga kinukumpilan pag sila ay nilalagyan din ng banal na langis sa noo ng ating mahal na obispo, at pagkatapos yan din ang ginagamit sa ordinasyon ng mga pari. Kasi chrism oil yan.
Pwede po bang manghingi ng ganyan yung mga tao or lay? Ano? Open for public? Yan ay mga parokya lang. Sa Kura Paroko yan iniintrega kasi they are very holy. In fact, sa maraming simbahan, meron talagang repository ng sacred oils. And they are kept by the parish priest. He has to protect it like the Blessed Sacrament, second to the Blessed Sacrament. Kasi this oil are very holy. They are blessed by the bishop and with the entire faithful together with all the priests of the church, of the diocese during the Christmas. Kaya yung mga oil na yan, very holy yan. Kung gusto nila na meron silang sacred oil sa kanilang mga tahanan, bumili sila ng olive oil, pablessan nila sa pare, merong right for the blessing. Pero yung chrism oil, tsaka yung oil of infirmo, oil for the sick na binindisyon ng bishop, sa mga parish priest lamang po yun iniintrega. At hindi po yun pinamimigay kasi they are very holy. Yes po. So yan po, Father. Maganda na ipaliwanag na sa atin itong part na ito. Kasi ito yung mga masyadong di pa napapaliwanag pagdating sa mga formation sa diocese or sa mga parishes. Kasi usually talagang yung Eucharist lang. At naliwanagan tayo na ang anointing of the sick ay hindi para lang sa mga mamamatay na or nasa patawid na sa kabilang buhay. At itong oil for the sick ay hindi po hinihingi basta-basta. Ito po ay sagrado para sa mga pari lamang. Ngayon, Father, meron pong question dito si Betsy Makawile. Good afternoon po. Ask ko lang, yung healing mass is also considered a sacrament of anointing of the sick? Thanks po, Father Abe. Si Betsy po ang nagtatanong. Okay. Ay, kung yung healing mass, talagang, yung kasi may mga naatinan akong healing mass na yung pare at the end of the mass pinalinya niya yung mga may sakit at pagkatapos talagang dinasal niya yung ritual ng anointing of the sick at talagang may daladala siyang oil for the sick na yun nga, yung oleo infirmorum ng ating simbahan at kanyang inanoint sila according to the ritual of yun ay considered na sacrament din of the anointing of the sick. Oo. Okay, so kaya hindi lang misa, hindi lang sakramento ng banal na Eucharistia ang kanilang tinanggap, tumanggap din sila ng sacrament of anointing of the sick. Oo, kasi yun nga ay healing mass. Okay. Ay, yung mga langis-langis po na binibenta na. Ay, delikado yung mga basta binibenta. Huwag kayo baka mamaya, mga mangkukulam ang nag-bless niyan. Yung mga sa tabi-tabi ng Quiapo, mga ganyan. Baka mga bruhat, mga mangkukulam, mga mambabarang ang gumawa niyan. Kung gusto po ninyo ng ipabless ang inyong oil, doon po ninyo ipabless sa ating pare. Mayroon niyang ritual officially approved ng simbahan, parang holy water, di ba? Merong ritual talaga ang ating simbahan kung paano yan isinasagawa. At gayon din yung blessing ng holy oil. Ayan po. At talaga alam nyo, Father, malapit sa ating mga Pilipino, itong usaping oil. Kasi, di ba, habang lumalaki tayo, may mga sakit-sakit, meron mga hinahaplas. Hinahaplas yung tawag ng ating mga lola na gawa na ng mga oil, no? At talagang hinihilo, talagang gumagaling tayo sa sakit. What more kung talagang sagrado pa ang in-apply sa ating katawan. Kaya napakaganda ng pananampalatayang Kristiyano pagdating sa Katoliko dahil yung ating kultura at pananampalataya ay nagtagpo. Yes, alam naman natin, brother, na yung ating mga sacramental, meron silang natural gift of healing. Halimbawa, yung water, di ba? Ang pinanliligo natin, panlinis ng katawan ay tubig. Pero pag binuhusan tayo ng tubig sa binyag, hindi lang yung katawan natin ang lumilinis, kagaya ng ordinaryong paligo. Kung hindi, natatanggal yung kasalanang mana. Di ba? Tayo ay nagiging mga spiritual na anak ng Diyos. Kaya second birth natin yung sacrament of baptism. So kaya yung water talaga may natural healing process yan.
Pero hindi sa binyag, hindi lang natural healing process ang dala-dala niya, may spiritual effects pa. Gayon din yung oil. Natural talaga yung oil ay may natural healing effect sa katawan ng tao. Pag may pilay, di ba? Yan ang pinangihilot, mga ganyan. No, pag masakit ang katawan natin, yan ang pinangmamasahe. Pero yung anointing of the sick natin, meron siyang spiritual effect, hindi lang sa katawan, pati sa kaluluwa. Sabi nga ni San Santiago kanina, mapapatawad yung kasalanan, di ba? Siya ay pagpapalain ng Panginoon, pagpapalain siya ng Panginoon. On the part naman ng priesthood, di ba? Sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis, pagbubuhos ng langis sa kanila, sila ay nagiging mga pari ng Panginoon. Hindi lang pari, brother, pati yung ngayong hari, di ba? Si Haring Saul, si Saul, di ba? English, Saul sa Tagalog, King Saul. No? Binuhusan niya ng langis sa ulo. At gayon din si Haring David. Binuhusan niya. Kaya ang tawag sa hari, the anointed of God. Yes. Ayan. Kaya nga, di ba si Jesus Christ nabanggit niya sa the Spirit of the Lord is upon me because He's anointed me to proclaim the good news. Kaya siya tinawag na Kristo, ang Mesias, because of being anointed by the Holy Spirit. Ito yung fulfillment ngayon ng oil. No, yung pag-anoint kay Jesus Christ ng Holy Spirit, yan yung fulfillment na ginagawa natin sa mga anointing na ginagawa sa mga may sakit, sa consecration and ordination na ginagawa sa inyo. No, sa pagpapahid ng langis, na isa sa katuparan kung paano inanoint si Kristo bilang Mesiyas. Correct. So tama ka dyan, brother. Sabi nga ng letter to the Hebrews, di ba, si Jesus ay anointed. Kaya ang tawag kay Jesus ay Kristo. Messiah. Ibig sabihin ng term na Kristo, anointed by God. Kaya siyempre, dahil nga Diyos siya, hindi lang ordinaryong langis ang ipinahid sa Kanya, kundi the Holy Spirit itself. Siya ay anointed by the Holy Spirit. Sa atin naman, siyempre, pag ikaw ay binuhusan ng tubig ng binyag, o dili kaya inanointed ka ng sacred oil, kasama na doon yung effect ng anointing of the Holy Spirit. Kaya ang tawag natin nga sa binyagan, at inanoint ng holy oil, no, they are born again in water and in spirit. Okay. Pero itong anointing ng banal na langis, mga kapatid, para sa ating mga tao, sa iba't ibang pamamaraan, sa pagkapari man, di ba, sa hari man, o sa propeta, di ba, o sa ating binyag at kumpil, may mga spiritual effects yan. Spiritual and practical effects. Ano-ano po yan? Number one dyan ay consecration. Tayo ay tinatalaga. We belong to Christ. We belong to God forever. We are consecrated. Kasi sabi ng ganyan, yung templo, once it is consecrated, it is exclusively for God. Hindi pwede dyan ka magdidisco, dyan ka magpaparty, di ba? Very holy yan. Yan ay for worship of God. Ganon din ang pari. Kaya ka wala siyang asawa Kasi ang katawan niya is for mission and for sanctification of the people. Tulad ni Kristo, na buong nag-alay ng kanyang buhay sa Panginoong Diyos, di ba? Hindi naman nag-asawa ang Panginoon. Ang pinakasalan ni Kristo ay ang Santa Iglesia na kanyang katawan. Kaya kami mga pari din, wala kaming asawa, wala kaming anak. Ang aming pinakasalan ay ang Santa Iglesia na siyang katawan ni Kristo. So yan ay consecration to Christ. Ikalawa, empowerment for service. Di ba? Dahil ikaw ay tinatakan ng banal na langis, tinatakan ka ng Espiritu Santo. Ikaw ay itinalaga ng Diyos for a special mission tulad ni Kristo, tulad ni Aaron, di ba? Tulad ni Melchizedek. You are empowered to be ministers of the church, di ba? So kaya yung pari natin ay talagang, ang tawag natin sa ministerial priest. Sila ang inilaan para maglingkod sa templo ng Diyos, magturo ng ebanghelyo at magpabanal sa bayan ng Diyos. Okay. Sumunod dyan, abundant of grace and protection.
Di ba? Yung batang bininyagan at kinumpilan, tinatakan siya ng banal na langis, they are protected from Satan, kaya nawala yung original sin. Because they belong to Christ forever. Taglay-taglay niya ang tatak at proteksyon ng Espiritu Santo. Yes. Kaya yung mga taong nabinyagan at nakumpilan, ay halos imposible na sapian ng masamang espiritu. Liban na lang kung makipag-cooperate sila kay Satan or to the evil spirit. Because we are protected by the grace that we receive. We are sealed by the Spirit of Christ and we belong to Christ forever. And gayon, lalo na pag tayo nag-communion yun. Diba? Kasi ang tawag nga communion. Ano yung nag-iisa doon? Ano yung nag-union? Yung body ko, tsaka yung body ni Kristo, nagiging isa in Holy Communion. Since we receive the body of Christ, no, it is impossible for Satan to possess our body because our body belongs to Jesus in Holy Communion. Napakahalaga po niyan. Yes, po. Ano pa? Union with Christ nga in spirit. Yeah. To find, we are identified with Christ. Kaya tawag sa atin, Christians. You are identified with Christ. And we belong to the true church founded by Christ. So we are anointed in the church founded by Christ. Tapos siya, siyempre, dahil nga united tayo with Christ, we denounce evil. Yes. And we love righteousness, we love goodness and holiness. Kaya against tayo sa abortion, against tayo sa divorce, against tayo sa pornography, against tayo sa kung ano-ano pang bagay na masama, di ba? Against tayo sa extrajudicial killing, pro-life tayo, because of that, because of the consecration we receive from Christ and the Holy Spirit. So nakakalungkot kasi dahil doon, parang sinisira natin yung malalim na relasyon natin sa Diyos. No, hindi mo pwedeng sabihin na, I'm a Christian, I belong to Jesus, I am anointed by the Holy Spirit in the sacrament, and at the same time, pro-abortion ka, pro-extrajudicial killing ka. Di ba? Mali yun eh. Pro-divorce ka. Di ba? Hindi mo pwedeng tanggapin ang mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos. Totoo po yan. At nakalulungkot kasi ito yung nagiging direction ngayon ng ating mga progressive, faithful, no, Father. Hindi sila progressive, actually. Paano po ang term? Hindi sila progressive. They are pagans. Nagbabalik sila dun sa mga aral ng kasamaan ng mga pagano. Regression yun, hindi yun progression. Okay. If they really want to progress can only be found in Christ. Okay. Yeah, I Sabi stand mo, corrected. Progressive ako, I'm pro-abortion. Hindi. Ikaw ay kasing tanda ka ng mga Spartan na pagano na pinapatay ang mga bata, infanticide yan. A divorce. Yung mga ninuno natin na mga pagano, maraming babae, maraming mga kabit, maraming mga inaanakan. Kasi pero if we belong to Christ, di ba sabi, husbands, be faithful to your wife. You shall not commit adultery. Kaya hindi yan progressive, hindi sila progressive, brother. Regressive ang mga yan. Luma na kayo, laos na kayo, mga pagano. Naalala ko sa St. Paul po dyan, sa first letter niya sa Timothy. Ewan ko, parang chapter 20 po ata. Hindi tiningnan ng Diyos yung kanyang mga masasamang ginawa, kundi yung kanyang pananampalataya. Correct. At hindi siya bumalik doon sa kasamaan na yun. At ngayon, na-anoint siya bilang isang tunay na lingkod ng Diyos. Correct. Kaya din po ang imbitasyon sa atin nung tayo na-consecrate. And through this consecration, imbitasyon din sa atin na talagang napakalalim na obligasyon natin bilang mga mananampalataya na isulong itong mga pro-life advocacies ng simbahan. Na nakatutuwa dahil ngayon napaliwanagan tayo kung gaano kalalim ang obligasyon natin bilang mga mananampalataya na isulong itong mga itong biyayang ating natanggap sa itong banal na olyo. Kasi nakikibahagi tayo sa kabanalan at buhay ni Kristo. Ito po, Father, meron pang tanong dito. From Zyron Masambike. Good afternoon po. Dagdag ko lang po yung mga oil, salt water, crucifix, Benedictine medal, which is tinatawag po nating sacramental of the church. Ask ko lang po, anong pinagkaiba ng sacramental blessings sa pangkaraniwang blessings na ginagamit po? Salamat po.
Siguro iniisip niya dito yung mga sacramentals na nakadagdag ng blessing sa atin. Yes. Protection. Unang-una talaga, ang pinakamahalaga sa ating pananampalataya, yung tinatawag nating sakramento. Yan, 7 yan. Di ba? Alam natin yung una, yung binyag. Di ba? Kasi yung pagbuhos ng tubig sa binyag, hindi lang yan simbolo, kundi ikaw talaga ay nagiging anak ng Diyos. Diyan ka nagiging Kristiyano at Katoliko, diyan ka nagiging member of the church, diyan tinatanggal ang original sin, kaya tayo ine-expel si Satan sa ating buhay at now we belong to Jesus forever. Sa sakramento ng kumpil, tinatatakan tayo ng Espiritu Santo, pinatatatag tayo at pinagtitibay sa pananampalataya, ginagawa tayong sundalo ni Kristo. Yes. Okay? And at the same time, di ba, sabi, pag isang bagay may tatak, it belongs to that. No? Di ba, pag tinatakan tayo ng Spirit, we belong to the Holy Spirit of God, we belong to God forever. Okay. Ngayon, kumpisal, nililinis tayo sa ating kasalanan. No, sa kasal, nagiging mag-asawa yung babae at lalaki. Dahil bawal naman ikasal yung parehong lalaki, bawal din ikasal ang parehong babae. No? At pagkatapos, di ba, yung pagkapari, talagang dati, ordinaryong tao siya. Pag siya ginawang pari, ay talagang consecrated siya with the sacred oil. Pinatungan siya ng kamay ng obispo, no? At siya ay tinatalaga, no, sa isang espesyal na paglilingkod as ministerial priest of the church, di ba? Yes, ministrong pari ng Santa Iglesia. Ganon din naman sa anointing of the sick, talagang pinapatawad ang kanyang kasalanan, and at the same time pinalalakas siya at pinagagaling ng Panginoon. Kung hindi man sa katawan, yun baon niya yun sa buhay na walang hanggan. So yun, talagang matindi yung effect ng 7 sacraments. Yes, okay, pero yung mga sacramentals, yan ay hindi naman kasintindi ng mga sakramento, but at the same time, ito ay nagpapaalala sa atin, no, at gumagabay sa atin para patatagin tayo sa pananampalataya. Yes, di ba? Sa pamamagitan ng krus, naaalala natin na si Kristo ay namatay sa atin at nag-alay ng kanyang buhay. Kaya pinapaalala sa atin yan to make us strong in faith, no, in hope and in charity. No, yung holy water naman, pinapaalala, di ba, sa ano ang sabi ng pari bago mag-visit ng holy water? May this holy water call to mind our baptism into Christ through his death and resurrection has redeemed us. Na banal na tubig na ito ay magpapaalala sa atin, no, ng ating sa bautismo kay Kristo sa nasa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay tumubos sa atin. Yes. So kaya yan ay nagpapaalala lamang sa atin, nagpapahayag ng ating pananampalataya. Pero ang pinakamatindi pa rin talaga na wag natin dapat kalimutan, kasi may mga Katoliko gamit ng holy water, krus ng krus, pero hindi pa pala nabibinyagan sa Katoliko, sa Aglipay na binyagan, sa ibang simbahan na binyagan. Mga ganon, hindi pa pala kasal sa simbahan, ay magpakasal na sa simbahan. Meron po kasalang simbahan ang katedral ng Good Shepherd. At lahat ng mga parokya natin, may mga kasalang simbahan yan. Magpalista na! Yes. Magpalista na. Yan, Libre yan. Kung gusto nyo pa ng ninong na mayor, may hanapan namin kayo. Joke. May handa pa yan. May handa pa yan. May libre cake pa yan. Pupunta na lang sila. Yes, pupunta na lang kayo at tutulungan kayo ng mga sekretary ng parokya, hasikasuhin yung mga papeles. Ito po. Father, last question. From Angeline Dador. Hello po, Father. Tanong lang po, paano kapag walang priest na natawag at naghihingalo na po yung may sakit? Ano po kaya remedy nun, Father? Pwede po bang dasalan ng kapamilya noong prayer po? Yes, magdasal kayo, mag-rosary kayo, pagkatapos tawagin ninyo ang Panginoon. Diba? Sasabihin ninyo, Panginoong Jesus, ang aming lolo ay naghihingalo ngayon. Lord, tulungan mo po siya, basbasan mo po siya, suguan mo po siya na yung banal na Espiritu. Wala po, hindi, si Father po namin ay wala dito ngayon kasi madaling araw o dili kaya walang pari sa aming parokya dahil mayroon silang convention o mayroon silang retreat. Tulungan niyo po ang aming lolo. At ito yung isa sa kantahan ninyo ng mga church songs, mag-rosary kayo, basahan ninyo ng mga gospel passages, and at the same time, bubulungan ninyo. Sasabihan ninyo, Jesus, Maria at Jose,
sa inyong mga kamay, sa inyong makakamay, habilin ko ang aking kaluluwa. Jesus, Mary, and Joseph, I give you my heart and my soul. From time to time, bubulungan nyo. Sasabihin nyo, Lolo, pag tinatawag ka ng Panginoon, ito ang sasabihin mo, Jesus, Mary, and Joseph, I give you my heart and my soul. No, Lord, tanggapin mo po ang aking kaluluwa. Ganyan. Bubulungan nyo siya para sabihin mo, huwag kang matakot, kapiling natin ang Panginoon. Yes. Kapiling mo ang Panginoon. At dasalin nyo yung prayer to Saint Michael. Kasi ang prayer to Saint Michael ay powerful weapon para sa mga naghihingalo. No? Kasi sabi ni Saint Jude, tadayo sa kanyang Epistle of Saint Jude, nung namatay si Moises, no, nilabanan ni Saint Michael yung demonyo para protektahan ang katawan ni Moises. Siyempre, hindi lang katawan, pati kaluluwa. Saan natin mababasa yan? Jude, verse 9. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pangalipusta, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Kaya pag may mamamatay, you call not only Mama Mary, Saint Joseph, of course, the Lord Jesus, pinakamahalaga sa lahat, and Saint Michael. At isa rin sa ginagawa nating mga Katoliko, yung Litany of the Saints. Nire-recite yun. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Holy Mary, pray for us. O kaya pray for him kung lalaki yung mamatay. No? Ipanalangin mo siya, ipanalangin mo siya. San Francisco, ipanalangin mo siya. Santa Barbara, ipanalangin mo siya. Santa Clara ng Assisi, ipanalangin mo siya. San Juan Maribiane, ipanalangin mo siya. San Padre Pio, ipanalangin mo siya. Yun po ay powerful. Prayer to Mama Mary, to Saint Joseph, to Saint Michael. At pagkatapos yung Litany of the Saints. Kasi naman, Father, sa biyaya na tanggap natin sa binyag, na-consecrate din tayo ng oil, we are sharing to the common priesthood of Christ. Diba po? Kaya meron din po tayong parang biyaya na ipagdasal at basbasan yung ating mga mahal sa buhay. No, tama ba yung aking Tama. Diba? Nakakatuwa kasi pinaalala sa atin ni Father ngayong araw na meron tayong biyayang natanggap sa pamamagitan din ng oil through our baptism. So meron din po tayong biyayang ipagdasal yung mga pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. Kaya nga humihingi sa atin ng panalangin ng bawat isa. No? Panalangin mo naman ako sa aking pinagdadaanan. Tama, brother. Kasi kapag mali yan, matatamaan ka kay Father Luciano. Nanonood yun for sure. Father Luciano, God bless po. Father. Si Father po ngayon ay merong importanteng schedule kaya hindi po siya nakarap. Kaya ako po yung nagsasub muna sa kanyang in his behalf. Ikaw ay submarine. Opo. So, napakabilis na oras, Father. Isang oras na naman ang lumipas sa isang mayaman at mabunga nating pagbabahaginan sa ating pananampalataya. Oil, altar, consecration pa lang yan. Kulang na kulang po ang isang oras. Napakadami pa po nating pag-uusapan dito sa DCAP at sana po huwag kayong magsasawa. Nasubaybayan ito tuwing Wednesday every 3 p.m. sa page ng ating diocese, sa Almusalita at sa bawat page ng ating mga parokya. Next week po, ang topic natin, the sign of the cross. Yan. Isa rin sa mga kine-question sa atin, bakit tayo nagsa-sign of the cross. Sana po, subaybayan natin ito para magkaroon tayo ng magandang kaalaman at magkaroon tayo ng magandang pagbabahagi sa lahat ng mga kume-question sa ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at hinihingi po natin ang panalangin at pagbabasbas ni Father Abe para sa pagtatapos ng ating programa. Diyos na aming Ama, pinupuri ka namin sa araw na ito at sa programang ito, kung saan aming ipinapaliwanag at pinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko ayon sa banal na kasulatan. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay iyong pagpalain. Puspusin ang iyong banal na espiritu. Pagkalooban mo kami ng karunungan at kaalaman mula sa kalangitan upang kami ay tumatag sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ilayo mo po kami sa lahat ng kasamaan at mga aksidente. Sa halip, kami po ay laging iyong ingatan at patnubayan at gabayan.
Hinihiling namin ito sa pangamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Father Abe. Maraming Magandang salamat. araw po sa kanilang lahat. God bless you po.